Amen. Magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Ang buhay ko yun. Ayan. Ang buhay ko ay mabanal ang pabanal. Isa pa daw po. Ang buhay ko ay Pabanal ang pabanal, pabuti ang pabuti, payaman, payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Amen. So, declare po natin Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, And to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our God is Jesus, He is the anointed one. Amen. So, RGA1 culture po, I am a blessed. I am anointed. I am a giver. I am a good follower. I don't destroy, I heal. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ, and I'm not extreme. So this is our lesson for today po, the love that never gives up. Kahapon po kasi ay Hearts Day po, yung mga iba dyan nag-date. May mga surprises po sa asawa, yung sa mga mag-boyfriend po. So sakto niyo po, the love that never gives up po. Meron po ako ditong tatlong points, yung understanding His love po. Ang una ko po ay the barrier, 2 ko po is God's view, and 3 ko po ay let Him in. So, ito po yung una na the barrier po. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His love, His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, di ba po alam natin at aware tayo na mahal tayo ni Lord. Lagi po nating naririnig yun na God loves you, mahal ka ni Lord. Pero parang nagiging normal na lang po yun sa panrinig natin. Parang pumapasok na lang po siya sa utak natin, sa isip natin, lalabas po. Parang wala pong effect. Parang hindi po nadarama minsan. Parang mahal ba ako ni Lord? Parang minsan napapatanong tayo na mahal ba ako ni Lord? Bakit parang hindi ko siya nadarama? Parang hindi naman ako love ni Lord. Di ba parang may ganun po sometimes sa atin, hindi natin nafe-feel yung love ni Lord. Pero His love is always there po. Para po yung kagaya ng oxygen. Nandyan lang po yan sa paligid, pero hindi niyo po nakikita. Pero nandyan po yan. The same thing din po kay Lord. Si Lord, nandyan lang din po yan. Hindi lang po natin nakikita, pero He is always there. He is always close to us. Kailangan lang po natin siyang i-accept po sa puso po natin. At isa po sa nagiging hadlang sa atin para ma-receive po natin yung love ni God is our own mindset. Kasi yung mindset natin sometimes clouded po yan eh. Kung ano-ano yung iniisip po ng utak natin. Bakit own mindset po? Kasi sometimes nafe-feel natin na hindi ako worth it. Minsan nafe-feel natin na ang dami kong kasalanan, nakakahiyang lumapit kay Lord. Papatawarin ba ako ni Lord? Papakinggan ba ako ni Lord? Ang dami kong kasalanan, ang rumi-rumi ko. Pero ang totoo, mahal na mahal ka ni Lord. Ang totoo, gustong-gusto niya na lumapit ka sa Kanya. Gustong-gusto niya na linisin ka sa karumihan mo. Kasi ganun magmahal si Lord na kahit madumi ka, kayang-kaya kang yakapin ni Lord. Kahit madumi ka, hindi ka niya itatabol. Kasi si Lord, mahal na mahal ka ni Lord. And that is the love na galing po kay Lord. Kahit na sobrang sama po ng past natin, iniisip natin na hindi tayo worth it, mahal na mahal po tayo ni Lord. You just need to accept it and receive it po. Gaya po ng verse natin na, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kahit po tayo nagkakasala, mahal na po tayo ni Lord. Kahit pala nung makasalanan tayo, mahal na po tayo ni Lord. God loves you so much na si Jesus bumaba mismo dito sa lupa para sa iyo at para sa akin. Si Jesus nasa taas yan, pinagsuservan yan eh. Diyos yan, pinagsuservan yan ng mga angels, ng mga servant niya. Ang ganda-ganda po ng buhay po doon ni Jesus, pero pinababa siya dito sa lupa. Para ano po? Para akuin po yung mga kasalanan natin na hindi naman po dapat siya yung aako. Kasi ganun po tayo kamahal ni Lord.
And para po mas madama natin, isipin na lang po natin ay isa pong presidente, tas ikaw po yung servant. So, di ba po, ikaw yung servant, nagsiserve ka sa president. Pero balik na rin natin. Yung president yung magsiserve sa'yo. Yung president yung pagluluto ka. Yung presidente yung paghihahain ka. Yung presidente ang maglalaba ng mga damit mo. Yung presidente ang maglilinis ng bahay mo. Tas ikaw servant lang. And the same thing din, ganun si Lord. Ganun din si Jesus. Bumaba siya dito sa lupa para pag-servant ka, pag-servant tayo. Para ma-receive natin yung love ni Lord. And for example, di ba po, yung president, tas ikaw yung nagkasala, tayo yung nagkasala na servant. Ang gagawin po ng president doon is siya po yung aako ng kasalanan na tayo naman yung nakagawa. For example, may nagawa po tayo na sobrang laking kasalanan. Tapos yung president po yung aako ng kasalanan natin. Ganun po si Lord Ganun si Lord magmahal sa atin na tayo yung nagkasala. Pero siya yung aako ng kasalanan na hindi naman po niya ginawa. Ganon yung love ni Lord sa atin. Siya po yung umako ng kasalanan natin. Na bago pa po tayo makagawa ng kasalanan, alam na po yan ni Lord. Habang gumagawa ka po ng kasalanan, alam na din po yan ni Lord. Aware dyan si Lord. Kita ni Lord yung top view, side view, rear view. Kita po ni Lord lahat ng view. Kita po ni Lord lahat ng view pag tayo po yung nagkakasala. Pero alam niyo po yun kahit alam po ni Lord at kita po ni Lord na tayo nagkakasala, ang response pa rin niya is, I love you. I love you kahit na nagkakasala ka. I love you and I am working through you. At mababago ka. Sinasabi ni Lord na nasasaktan ako sa ginawa mo but I still love you. And I will always love you. Hindi ako mag-give up sa'yo. Nag-give up man sa'yo ang mundo. Nag-give up man sa'yo ang pamilya mo, ang kaibigan mo. Nag-give up man sila. Pero there's one Diyos na hindi nag-give up sa'yo. And that is Jesus. Siya yung hindi nag-give up sa'yo. Amen. Kasi sobrang mahal na mahal ka ni Lord. And si Jesus, nilaban ka niya 2,000 years ago. Kaya lumaban ka din. Kasi tayo ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. God accepted you for who you are. Hindi ka lang basta in-accept ni Lord. Minahal ka din ni Lord. Gaya ng asawa po nyo, hindi po natin, gaya po ng asawa nyo, gaya po ng asawa nyo, ito ay relationship nyo, ng jowa nyo, ina-accept nyo po sila kahit po may flaws sila, di ba po wala naman pong perfect, may mga flaws po sila, and walang perfect po, si Lord lang yung perfect po. Pero sa pagmamahal mo po sa kanila, ina-accept mo po sila kahit po ano po yung mga character na hindi pa po ayos sa kanila, kahit po may flaws sila, ina-accept nyo po yan. Parang package lang din po yan eh. Parang, for example, ito po, naka-package po yan. May mga delata po tayo dito, tapos mga hanton. Package po yan. Pero dyan po sa package na yan, sure po ako na hindi po lahat yan gusto ninyo. May mga gusto lang po kayo dyan na ito lang yung gusto ko, tapos may iba dyan na ayaw nyo. And the same thing din po sa atin kapag nagmamahal po tayo ng mga mahal po natin sa buhay. Hindi po siya lahat na 100% ayos. 90% ayos, 90% gusto nyo, yung 10% inaayos pa lang din ni Lord. Sa pabuti ng pabuti po. And ganyan din po kapag tayo nagmamahal, nakapackage yan, sama-sama na po yan. Pag binili nyo po yan, hindi pwedeng yun lang yung bibili nyo, kalahati lang. Kailangan lahat po yan. And the same thing din po kay Lord sa atin, na si Lord, mahal na mahal po tayo ni Lord, na kahit ano pa man po yung character natin, yung character na hindi po ayos sa atin, mahal na mahal pa rin po tayo ni Lord. And God accepts us kahit ano pa man po yung katayuan natin sa past natin, gaano man tayo karumi nung nakaraan natin, gaano man kalaki yung nagawa natin kasalanan, God accepts us for who we are po. God sees the worst part of you and He still loves you. Isipin nyo na po yung kung gaano po yung mga kasalanan nyo, yung karumihan nyo. Pero ang response palagi ni Lord, He loves you. Mahal na mahal kita, anak. And that is the true na minsan parang nagiging lies na lang siya sa atin na mahal pa ba ako ni Lord? Ang dumi ko, ang dami kong nakasalanan, ang dami kong nagawang kasalanan. Pero everyone here po may nagawang kasalanan. Everyone falls short for His glory po. And ganun po yung love ni Lord na kahit anuman po yung nagawa natin in the past or even now, He still loves you. And that is the truth po. Amen. Amen. Amen.
And dito po sa mundo, di ba po sa mundo, ang laging pinipili is maganda. Laging pinipili is maayos. Wala naman po siguro pipili ng sira-sira. Walang pipili ng sirang damit, butas na damit, di ba po laging maganda. Pero kapag si Lord namili, iba po si Lord mamili. For example po, kapag po yung sa ampunan, kapag yung isang magulang, yung isang parent, pipili doon ang aampunin, ang pipiliin niya yung maganda, ang pipiliin niya yung maayos, yung walang kapansanan, yung kumbaga yung ayos na ayos, kumbaga yung mukhang matalino, yun yung pipiliin ng parent. Pero kapag si Lord namili. Kapag si Lord namili, iba si Lord mamili. Si Lord sasabihin niya, sino dito yung pasaway, akin yan. Sino dito yung may kapansanan, akin yan. Sino dito ang matigas ang ulo, akin yan. Sino dito ang walang kwenta, akin yan. Kasi babaguhin ko yan. Kasi there's power in His name, there's power in His love. And ganun si Lord magmahal, kaya niyang i-transform lahat ng meron sa'yo na hindi ayos, kaya niya yung ayusin. Amen. He is not choosing based on our performance, not based on our appearance, not based on our performance, not based on your past, not based on our qualification. Pinili ka ni Lord based on His grace. He chose us based on His love. He sees our hearts. He sees our potential. He sees who we can become in Him. Ganun po si Lord mamili. And lalo na po si Lord, accepted ka po ni God kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit ano pa yung nagawa mo, kayang-kayang baguhin yan ni Lord. And God is making a new thing ngayon. Not just new, kundi kakaiba, maganda, kamangha-manghang bagay ang mga marireceive mo ngayon kay Lord ngayong 2026. Sinong gusto niyan? Amen. Ang response po, akin yan! Kanino yan? Akin yan! Amen! Claim it po. Receive it in Jesus' name po. At ngayon, dahil wala na pong barrier sa utak natin na nakakahiya pong lumapit kay Lord, naintindihan na po natin na yung love ni Lord is ganun po. And hindi na po natin na-feel na hindi po tayo worth it, naliwanagan na po tayo na God loves us, that we will still sinners. And yan, dako po tayo sa number 2 natin. 2 po natin is God's view. Ang verse po natin is Psalms 139 verse 17 to 18. Every single moment, you are thinking of me. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly, your every thought. Oh God, your desires toward me are more than the grains of sand on every shore. When I awake each morning, you are still with me. Sobrang ganda po talaga ng verse na yan na tipong kapag pinagbulay-bulay mo, every word, every sentences, sobrang ganda po niyan. Unahin po natin yung doon po sa every single moment po. Every single moment. Gaano po kadalas yung single moment? Hindi lang po yan every hour, hindi lang po yan every minute, hindi lang po yan every second, hindi lang po every millisecond. Kung may mas lilit pa po sa every millisecond, ganun po. Ganun po mag-isip si Lord ng thoughts sa'yo. At kapag si Lord nag-iisip yan ng thoughts sa'yo, hindi lang po yan basta isip, kundi maganda. Maganda po mag-isip ng thoughts si Lord sa'yo. And moment by moment daw po, iniisip daw po tayo ni Lord. Kung ikaw nga po iniisip mo yung anak mo, iniisip mo yung mahal mo sa buhay, how much more pa si Lord na palagi ka po niyang iniisip. Higit pa po doon mag-isip si Lord. 'Di ba kapag putulog tayo, hindi na naman po natin naiisip yung mga mahal natin sa buhay. Pero si Lord, kapag tulog tayo, iniisip at iniisip pa rin po tayo ni Lord. Lagi po tayong nasa isip ni Lord. Hindi tayo mawawala sa isip ni Lord. Lagi tayong nasa isip ni Lord, saan man tayo magpunta, ano man yung ginagawa natin, lagi tayong nasa isip ni Lord. At kapag si Lord nag-iisip sa atin, magagandang bagay yung iniisip ni Lord na ito, paplano ko to para sa anak ko. For sure tong anak kong to may excite to sa plano ko. Ganun po si Lord mag-isip sa atin na si Lord hindi po niya ginugusto na tayo ay mapahamak. Ang gusto ni Lord, ang buhay natin ay sa paganda. Ang gusto ni Lord tayo ay ma-surprise. Ang gusto ni Lord tayo ay sumaya. Hindi lang po tayo yung nagpaplano ng kagalakan sa buhay natin. Hindi lang po tayo yung nagpaplano ng magandang plano sa buhay natin. Si Lord, kahit nasa sinapupunan pa po tayo, pinaplano na po ni Lord ang future natin. Ganun po tayo kamahal ni Lord na every single moment po, iniisip niya po kayo. And yung pangalawa naman po is doon po tayo sa how precious po. How precious. Kapag sinabi pong precious, parang meaning po nun is importante. Sinong gustong importante dito? Di ba po parang lahat tayo gusto ma-feel na we are important po.
And kapag sinabing importante, parang parang sobrang special po, sobrang special. Sobrang special po ng thoughts ni Lord para sa inyo, para sa ating lahat. Sobrang special po ng thoughts ni Lord. 'Di ba kapag sinabing special, kapag may bibili tayong pagkain, may mga normal na pagkain, may special na pagkain, 'di ba mas pipiliin po natin yung special kasi mas masarap. And ganon din po si Lord na special yung thoughts ni Lord sa'yo. Hindi lang siya basta thoughts na inisip ni Lord, kundi special just only for you, exclusively only for you. Iba yung kay Mika, iba yung kay Erich, magkaiba ng thoughts si Lord sa kanila, pero parehong special, parehong maganda, parehong may magandang plano si Lord. Kaya wag po tayong titingin sa kung ano yung pinaplano ni Lord sa ibang tao, kasi si Lord may own plan po siya para sa'yo, just for you, at maganda na para sa'yo lang po talaga, exclusively for you po. Special and precious po yung thoughts po ni Lord sa atin. Yung mga ginagawa po niyang plano sa buhay mo, habang nagagawa po siya ng plano sa buhay mo, nakangiti po si Lord, saying na, victorious tong anak kong to. Victorious tong anak kong to, kahit na may pagsubok po tayong pinagdadaanan, alam na po agad ni Lord na victorious tong anak kong to. Kasi malalagpasan po natin lahat ng pagsubok ng yun, kasi anak po tayo ni Lord. Walang anak si Lord na talunan. Tayong lahat po ng anak ni Lord, tayo mapagtagumpay na anak ng Panginoong Diyos. And sa totoo lang po, si Lord full of surprises po siya sa bawat isa sa atin. Maraming surprises na inihanda si Lord sa bawat isa po sa atin. And sometimes minsan na-excite tayo sa mga surprises ni Lord, ganyan. Pero si Lord gusto niya na, yun nga po, gusto ni Lord na palagi tayo na-excite sa mga surprises niya. Kung yung atin pong, inyo pong mga jowa, yung asawa niyo po, ay maalam po silang mag-surprise, what more pa po si Lord? What more pa yung Diyos na kayang-kaya kang i-surprise? Ano man yung hinihiling mo, ano man yung iniisip mo, kung ganito yung iniisip mo na maganda na, ganitong surprise yung gusto mong hihigitan mo yan ni Lord, kasi gusto niya masaya ka, gusto niya nasa-surprise ka, gusto niya yung anak niya ay masaya at nasa-surprise. Ganon po yung thoughts ni Lord. Nakala natin ang ganda-ganda ng thoughts natin, ganito yung thoughts natin, maganda yung plano ko, maganda yung mga ginagawa kong hakbang, pero yung thoughts ni Lord, high pa po, mas above pa po yung thoughts ni Lord. Ganon si Lord mag-isip tungkol po sa atin, maggawa ng mga plano ni Lord sa buhay po natin. That is our God. Sino gusto ng surprises? Kanino yon? Atin yun! Amen! And yan, hindi lang po precious yung thoughts ni Lord sa'yo. There's more. Wonderful. Wonderful. Nandito na po tayo sa wonderful. Wonderful po yung thoughts ni Lord sa'yo. Na bawat thoughts ni Lord sa'yo ay sobrang cherish. Sobrang chine-cherish po yun ni Lord. Di ba may kasabayan po tayong, I will cherish every moment with you. Hindi po ako relate. I will cherish every moment with you. Di ba pag cherish po, ano po siya? Pinapahalagahan po natin yung ganon. Parang tinuturing na special. Kapag may dato po kayo, magkasama po kayo, chine-cherish niyo po yung every moment with them po. Every second, parang cherish po yun. And ganon din po si Lord sa atin. Na in our every devotion, in our every prayer, habang tayo nakikipag-usap kay Lord, habang tayo nagbabasa ng Biblia, chine-cherish din po yun ni Lord. Chine-cherish niya every single moment po, nakausap po tayo ni Lord, na tayo ay nagdadwell sa Kanya. Kasi ganun po ang love eh. Kapag mahal mo yung isang tao, chine-cherish mo every single moment with them po. And while we are doing our devotions, pagbabasa ng Bible, chine-cherish din po yan ni Lord. Kasi itong anak kong to, nagbibigay ng time sa akin. Itong anak kong to, mahal na mahal ako at nagbibigay ng time sa akin. And ganun po pag-love. Laging chine-cherish every single moment with them po. And ayan po. Ano po na kayo? Parang nag-promote ng picture. Ano po, nasa beach po kasi ako niyan. Tapos nagagawa po ako ng message nga po for this preaching po. Tapos habang nagagawa po ako kay Lord, sabi ko kay Lord, wala po akong mailagay na message sa preaching kasi yung love po, sobrang lawak po ng love. Sobrang like parang di ko po alam kung ano po yung gagawin ko. And habang nandiyan po ako, may mga ni-reveal po sa akin si Lord. Di ba pag makikita niyo po dito, ang ginagawa ko is nagsusulat po, nakaupo sa sand. Pero kapag
zoom out po natin, ano po yung makikita po natin? Fishing na daw po pala. Kapag po zoom out natin, nakita na po natin yung beach, nakita po natin yung paligid, nakita po natin yung dagat, nakita po natin yung sand. Minsan po kasi yung mata natin nakafocus lang kung saan natin gusto mag-focus. Minsan nakafocus lang dito kasi dito lang natin gusto mag-focus. Pero kapag zoom out mo, malayo ang mararating ng kaisipan mo. Yes, dapat kay Lord lang po tayo mag-focus. Pero sometimes, we focus too much sa mga trials and testings in life na nakakalimutan na nating ilagay ang focus kay Lord. That His love for us ay sobrang lawak. Nakikita niyo po yung sand na yan, yung dagat na yan, na hindi natin kayang i-measure. Ganun po yung love ni Lord sa atin. Na sobrang lawak, sobrang ganda. And habang nakaupo po ako dyan, tinitingnan ko po yung karagatan. Parang kita ko yung sobrang lawak ng karagatan. Tapos may mga bundok-bundok po. And yung nakikita ng mata ko, limited lang po. Limited lang yung alam ko. Pero yung nakikita ni Lord, sa future, yung ginagawa ni Lord sa future mo, sobrang ganda. Ang alam lang natin limited, pero yung kay Lord, si Lord, unlimited kay Lord lahat. Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, unlimited. Hingi lang po tayo kay Lord. And kung yung iniisip po natin na mga magagandang bagay tungkol sa atin, limited lang po. Pero yung kay Lord, lagi pong may inihahanda si Lord na marami po sa atin. Kulang pa po lahat ng iniisip nating magagandang thoughts, magagandang plano sa buhay natin sa mga iniisip po ni Lord para sa atin. Gaya nga po nang sabi kanina na yung thoughts ni Lord ay precious at wonderful po para po sa atin. At dahil mahal na mahal po tayo ni Lord, si Lord may plano po sa atin. Sa sobrang lawak ng plano ni Lord, hindi mo kayang bilangin yun. Gaya po nung sand na nandito. Kasi di ba ang po dito is, your desires toward me are more than the grains of the sand on every shore. Ganito po yung love ni Lord sa atin. Na sa sobrang dami po ng sand na yan, hindi mo na po yan mabibilang. Nung umupo po nga po ako dyan, dinakot ko yung sand. Akala ko mga nasa na siya, mga 1,000. Pero nung ginanon ko yung sand, binilang ko siya, more than 10 pa po yung nasa daliri ko. And sinerge ko po, kapag po pala dumako tayo ng sand sa kamay natin, nasa 10,000 to 50,000 na po yun kadami. Ganun na po kadami. What more pa po yung sand dyan sa beach? What more pa po kung gaano kadami yung sand dyan pag bibilangin natin? Mas higit pa po dyan yung thoughts ni Lord sa'yo na wonderful, na special, at maganda. And sabi po sa verse, your desires towards me are more than the grains of sand on every shore. More than pa daw po dyan sa sand na nakikita po natin. And yung desires po palagi ni Lord, sobrang ganda, sobrang ayos po palagi ng desires ni Lord po sa atin. Hindi lang po siya basta thoughts, desires and plans just specifically and designed only po for you. Kasi you are special at walang hangarin po si Lord sa atin na masama. Lagi pong maganda. And, balik po tayo sa verse. Dito na po tayo. When I awake each morning, you are still with me. When I'm awake each morning, you are still with me. Still with me. Ang ibig sabihin po ng still with me ay hindi po siya umalis sa tabi. Meaning, habang kayo po pala'y natutulog, si Lord hindi siya umaalis sa tabi mo. Binabantayan ka ni Lord habang natutulog ka. At habang natutulog ka, may mga magagandang thoughts pa rin na iniisip sa'yo si Lord. May magagandang plano pa rin siya ginagawa para sa buhay mo. Hindi si Lord umalis. Amen. Nasa paggising mo, nandyan pa rin si Lord, nakatingin pa rin siya sa Lord. Alam mo, nakatingin pa rin si Lord sa inyo. Alam niyo po yung taong in a relationship, di ba pag tinitingnan po natin sila parang in love po tayo, ganyan. Mas higit pa po yung love po doon ni Lord sa atin. And kapag nga po tulog po tayo, di ba hindi naman po natin mababantayan yung anak natin kasi tulog po tayo. Pero si Lord lang po yung kayang gumawa na tayo ay bantayan 24/7, more than pa po doon. Si Lord lang po yung may kaya kang ingatan. Si Lord lang po yung kaya kang mahalin without a cause. Amen. So, number 3 na po tayo. Ulitin ko po yung 1 po natin ay barrier. 2 po is God's view. 3 po ay nasa 3 na po tayo. Let Him in po.
Sabi po sa Revelations chapter 3, verse 20, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." Pag di ba po, "Look, I stand at the door." Minsan po kasi hindi po natin nararamdaman na si Lord nandyan lang po pala. Na gustong-gustong pumasok ni Lord sa buhay mo, sa puso mo, pero naka-close yung puso natin. Na kumakatok si Lord na, "Uy, Maria," wala naman po Maria dito, "Uy, Maria, papasukin mo ako." Pero anong ginagawa ni Maria? Busy siya mag-TikTok. Busy maglaro ng mga online games, mga worldly things na hindi natin napapansin na si Lord kumakatok na pala sa puso nyo, hindi nyo pinapapasok. Kailangan nyo pong papasukin si Lord. Kailangan nating buksan yung puso natin. And di ba kapag po may bisita na pumupunta po sa bahay ninyo, syempre kaibigan nyo po yun and gusto po kayo makabandi. Syempre nag-e-effort po siya na pumunta po sa bahay nyo. Tapos kakatok po yan, tapos tatawagin din po kayo to let them know that she is there. And God is also knocking po sa puso po natin na sobrang intentional po ni Lord na kumatok sa puso natin. Nasa sa atin na lang po kung bubuksan po ba natin yung puso natin at papapasukin po natin si Lord. And si Lord, gustong-gusto niya pong pumasok sa puso natin, sa buhay natin. Kung sinasabi mong magulo ang buhay mo, gustong-gustong ayusin niya ni Lord. Walang hindi kayang ayusin si Lord sa buhay mo. Gaano man yan kagulo, gaano man yan kadumi, hindi kayang-kayang ayusin niya ni Lord. Walang hindi kayang ayusin si Lord sa puso mo, sa buhay mo. Kung magpapaayos ka lang at bubuksan mo lang po yung puso mo sa Kanya. And the moment po na pinapasok mo si Lord sa puso mo, lahat ng magulo, lahat ng madumi, lahat ng hindi ayos, kayang-kayang ayusin po yun ni Lord in just a glimpse. Kasi ganun po kahusay si Lord. I have here an illustration po. Kunyari tayo po to. Di ba po minsan iniisip natin na ang gulo-gulo ng buhay natin na hindi na po kaya maayos ang buhay natin. May lust, meron po tayong hindi po to. Mamaya po, magkamali ng pulo. Meron tayong failures, pornography, addiction, anxiety, mistakes, fear, loser, hindi kaya pa ho yan. Loser, ayan po. Na ang dami-dami na pong nangyari sa buhay natin na akala natin hindi na po yan naaayos. Diyan po kayo nagkakamali kasi your failure, He will turn it into a stepping stone. Hindi ko pala po nasulat. Your failures, He will turn it into stepping stone. Paano po yan naging stepping stone? Awas na nga po yung magiging stepping stone ka pa. Akala mo, trash ka na. Akala mo, punong-puno ka na. Pero once na kay Lord ka, itong mga failures na to, stepping stone mo lang yan into your greater victory in your life. Amen. Batuhan ka man ng kaaway ng iba't ibang mga negativities, aawas lang yan, aapaw lang yan kasi you are closed already. Hindi na yan kayang anuhin pa ng kaaway. Wala na po yung effect. Tatalbog na lang yan sa inyo. And lahat po ng mga ginagawa ng kaaway, magiging victory na lang po yan. Victory, victory, victory. Always victory na lang po. Kasi lahat po ng ito is naging stepping stone nyo na lang po yan at naging victory na po yan. Amen. Ito po lahat ng to is mga old past na po yan. Pero this is new po. Yung new po ay nakipastor ko. Ito po yung new. Victory. Naging stepping stone na lang po. Marulog ka. Naging stepping stone na lang po lahat po ng mga pinagdaanan natin in our past, lahat ng mga mistakes po natin, naging victory na lang po yan. At lahat po ng mga ito, kung mapapansin nyo, lahat po yan may pangalan. May mistake, fear, addiction, anxiety.
Lahat po yan, may mga pangalan po yan. But, there is one name po, which is Jesus. One name na nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. One name na naglinis ng karumihan mo. One name who loves you so much. And that name is Jesus. Ganun po si Lord. Ganun si Lord magmahal. Akala mo trash ka na, you are not a trash in His eyes. You are precious in His eyes. Gaya po nung sabi ko kanina na you are precious, you are wonderful, yung mga thoughts na ginagawa po ni Lord sa buhay mo. At lalo't higit po sa lahat, kapag kamay po ni Lord yung hinayaan mo na mag-carry sa buhay mo, all your past, all your failures, gaano man yan karumi, gaano man yan kabaho, babalik ta rin ni Lord lahat ng pangit na sitwasyon sa buhay mo, and He will turn it into triumphs. Lahat po yan magiging triumphs na lang po yan. He is going to reverse the bad situation in your life, and He will turn it into triumphs. Kapag si Jesus ang pinapasok mo sa eksena, marireverse lahat ng situation. Kapag si Jesus pinapasok mo sa eksena, marireverse lahat ng situation. Lahat ng mga negativities, lahat ng mga failures, lahat ng mga mistakes, i-reverse lang yan ni Lord kung hahayaan mo na kamay ni Lord ang mag-carry sa buhay mo. Yung stream na yun, kanina pa yun nandoon. Invisible, mukha lang siyang invisible, hindi natin nakikita. The same thing din si Lord sa buhay natin. Si Lord, nandyan lang yan sa tabi mo, close si Lord sa'yo, hindi mo lang yan nakikita, but you need to let Him in your life para makakilos si Lord ng sobra at ng buong-buo sa puso niyo para mabago kayo. Ito mga bolang tong nahulog, malayo mararating yan. And sinasabi ko sa inyo, yung buhay lahat ng mga sins, ayan ay blessings po yan kasi babalik ta rin po yan ni Lord. Magiging blessing ng mga taong na hindi lang ikaw yung mabibless, pati yung mga taong nakapaligid sa'yo mabibless din po yan. Agos na blessings ang marireceive kasi you are a channel of His blessings po. Ganon si Lord mag-reverse ng bad situations in your life. You just need na papasukin po si Lord sa eksena at i-reverse niya po lahat ng situation. And for sure, mamaya hindi lang po ako mamumulot ng mga bolang naka dito. Tayong lahat, yung iba po, mamumulot po. And the same thing din po, yun po yung mga bolang nahulog, yun po ay victories. Na kapag ikaw naging victories ka, hindi lang ikaw yung magiging victory, kundi yung mga taong nakapaligid sa buhay mo, sila ay victorious din. Kaya you need to walk in victory po. And si Lord po, gustong-gusto po ni Lord makipagrelasyon sa'yo. Diba sabi po sa verse na ano po, I will come in and we will share a meal together. As friends. Kapag po tayo nagsishare ng meal together with our friends, di ba po pag kumakain po tayo, ang dami na po natin pinag-uusapan. And kapag we are sharing a meal po with our friend, di ba po na-build po doon yung strong relationship po sa Kanya. Doon po sa kaibigan natin, nabibuild po doon yung strong relationship. And si Lord ganun din po yan. Kumakatok po si Lord sa puso natin na, anak, papasukin mo ako. I want to build a strong relationship with you. Hindi lang basta relationship, kundi strong relationship with you. Kasi gusto ni Lord na mas mabago pa po tayo, mas maayos pa po yung buhay natin, mas gumanda pa po yung buhay natin. Kasi yun lang po yung hinahangad ni Lord sa atin. Hinahangad ni Lord na mas mapaganda yung buhay natin. Hinahangad ni Lord na tayo ay yung buhay natin ay mas umangat. Hinahangad ni Lord na yung relationship natin sa Kanya ay mas mag-build stronger pa. Mas mag-elevate pa yung faith natin kay Lord, yung without fear, without doubt. Kasi that is faith. That is faith. Kapag walang fear, walang doubt. Gusto ni Lord na tayo ay nagtitiwala kay Lord sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Dapat pinagkakatiwala natin yun kay Lord. And God, yun nga po, God wants us to build a strong relationship po sa Kanya. Let Him enter your life. Let Him transform you in a ways that you cannot imagine. And yun po, God loves you so much po. Tayo pong mag-pray po. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, and with the working power of the Holy Spirit, Panginoon Lord God, maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa katuruan ngayon, Panginoon Lord God, that you revealed to us, Panginoon Lord God, kung gaano ka-precious, kung gaano ka-ganda, kung gaano ka-ayos, Panginoon Lord God, yung mga thoughts niyo po sa amin, kung gaano ka-ganda, kung gaano ka-ayos, Panginoon Lord God,
Lord God, na hindi namin kayang bilangin even the grains of the sun. More than that pa po, Panginoon Lord God, yung mga magaganda niyong thoughts, yung mga magagandang iniisip niyo po tungkol sa amin, Panginoon Lord God. And Lord God, we thank you, Panginoon Lord God, sa mga thoughts na yun, Panginoon Lord God, na hindi namin kayang bilangin po, Panginoon Lord God, yung mga inihanda mong plano para sa amin, Panginoon Lord God. And Lord God, kami po'y naririto ngayon, Panginoon Lord God. Pinapapasok po namin kayo, Panginoon Lord God, sa puso namin, Panginoon Lord God. Lord, binubuksan po namin, Panginoon Lord God, ang aming puso, Panginoon Lord God. Lord, malaya po kayo, Lord God, na makakilos, Panginoon Lord God, sa puso namin, Panginoon Lord God. Binubuksan po namin ito, Panginoon Lord God. Patuloy niyo po kami, Lord God, na baguhin, Panginoon Lord God. Alisin lahat, Lord God, ng mga hindi dapat sa puso namin, Panginoon Lord God. At patuloy po kayo, Lord God, na makakilos, Panginoon Lord God, sa buhay namin, Panginoon Lord God. Make us holy, Panginoon Lord God, because you are holy, Panginoon Lord God. And we want more of you, Panginoon Lord God, and none of us, Panginoon Lord God. Lahat po, Panginoon Lord God, ng mga sins, mga mistakes namin from the past, Panginoon Lord God, ito po ay bayad na kasi binayaran niyo na po ito 2,000 years ago, Panginoon Lord God. And we will live, Panginoon Lord God, victoriously, Panginoon Lord God, kasi kami mga anak mo at we are victorious na po, Panginoon Lord God. And Lord God, lalakaran po namin ito, Panginoon Lord God. Kami po'y lalakad sa parada ng tagumpay, Panginoon Lord God. And let us be, Panginoon Lord God, the channel of your blessings to many people, Panginoon Lord God, na nakapaligid po sa amin, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa inyo po namin tinataas ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Dahil gusto ko lang magpasalamat sa Lord. Gusto ko lang magpasalamat sa Lord sa buhay ni Jacob. Poging-poging bata ito. Amen. Gusto ko lang magpasalamat sa Lord kasi pinagmamasdan ko kanina sa Ayla. No? Ang laki ng growth. And sabi ko, Lord, grabe yung grabe yung ginagawa mo dito sa church na ito, no? Na alam mo yun, yung parang nung tayo nag-uumpisa dito, parang naglalaro-laro lang tayo, no? Tapos ito nga, Pastor, ayoko mag-opening prayer, ayoko. Pero ngayon, tumatayo na dito sa harapan at kita mo talaga yung anointing yung talagang dumadali talaga sa church. Kaya glory to God, talagang gusto ko yung pagpasalamat sa Lord na grabe yung ginagawang transformation sa atin ng Lord, no? Sa bawat isa sa atin. And kumbaga, ito na yung stage natin or yung season natin na tayo ay kumbaga paangat ng paangat. Kaya nga tayo yun ang dinedeclare natin na ang buhay natin ay paganda ng paganda, paangat ng paangat, pabanal ng pabanal, no? Hindi natin alam, kala natin parang basta lang natin dinedeclare yun, no? Pero little did we know na yung pala ay nagmamanifest na, nangyayari na sa buhay natin, no? Hindi lang natin na parang wala naman, parang walang pagbabago, no? Pero talagang yun ang talagang nangyayari sa atin, no? Hindi man natin, pero hindi na natin mapipigil yung pagkilos ng Lord sa atin, no? And the key is, kailangan lang natin papasukin, no? Revelation 3:20, no? Ang Panginoon kumakatok nandun sa labas, no? It's up to you, papasukin mo ba siya, no? And that's the kind of relationship, no? Yung makasama natin siya habang kumakain, no? Kaya kasarap kumain pagka madami tayong nakakain pagka may kasabay tayong kumakain compare tayong mag-isa lang na parang boring, no? Pero pagka may kasama tayong kumakain, napapadami yung bulos natin ng kanin. Minsan naubos na yung isang na kanin. Hindi pa tapos yung ating kwentuhan, no? Ganun yung bonding na or kind of relationship na gustong ma-build ng Lord sa atin, no? Maging close tayo, maging intact yung relationship natin sa Panginoon, no? And glory to God na talagang yun yung nakikita ko, na-envision ko dito sa JA1 Work Family, na patuloy tayong lumago yung pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, that's it. Yun yung aking testimony sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hindi po ako makapagpigil Kasi na-impress talaga ng Lord sa isip ko. Bakit ba?
Bakit kailangan mong pilitin si Kuya Sherwin? Pwede namang ikaw magsabi. Dahil ang victory niya ay victory mo rin. Sabi niya ganon. So, hindi kailangan siya yung magsalita. Pero gusto ko lang po talagang i-share dahil ako'y natutuwa na yung bawat desisyon kasi na ginawa po namin, lalo na po ng aking asawa, nung siya'y lumipat sa ng company, talagang ang ano niya, manalangin muna. Hindi yung porke maganda yung offer, hindi porke yung mas maganda yung schedule, ay ginrab. Ipinanalangin po lahat. Kasi kahit siya nako-confuse nung una, o ako na, galing ng mukha. Ay siya po ay nako-confuse. Siyempre, ikaw man, medyo mo makakaisang visa ka na dito sa isa, bigla kang lilipat. Hindi mo naman alam kung ano mga pwedeng mangyari. Pero alam nyo po, sa biyaya ng Lord, tama po yung desisyon. Dahil yun lang po yung gusto kong sabihin na talagang lahat ng bagay, wag mo sabihin kaliit-liit na bagay na ito, pagpe-pray ko pa ba, kaya ko na itong desisyonan. Wag natin yung gawin. Kahit maliit, even the smallest things in this life, we have to pray for it, Darren. All of us here, we need to pray. Gaano kaliit ang mga bagay. Dahil dun sa, minsan dun tayo nadadapa. Saan ba tayo napupuwing? Sa maliliit, di ba? Hindi ka naman pwedeng mapuwing ng ganito kalaking bola. So, kita mo yan eh. Pero, so, ibig ko nga pong sabihin, lagi po nating ipanalangin ang lahat ng bagay kung gusto natin ng kasiguraduhan. Amen. At sa biyaya ng Lord, dahil ang nangyari po sa trabaho ng aking asawa, yung pong iniwan niyang company, yung mga katrabaho niya po doon, medyo nakakalungkot man, ay parang mga 2 months silang magtitigil sa trabaho. 2 months lang. O, di po ba? Yung pong dun sa dati, siguro kung si daddy po ay hindi po napalipat, baka ganun din po ang nangyari sa kanya. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi po yun hinayaan ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo papabayaan. Tinutupad niya yung mga promises niya. Hindi ko kayo papabayaan, hindi ko kayo pagkukulangin. Lahat ng itinanim nyo, bababawi nyo, tutubo yan. Kaya huwag kayong matakot. Kaya all glory to God po. Thank you. Happy Hearts Day, everyone. At itaas sa ating dalawang kamay at tanggapin ang bendisyon at papapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J1 Perth, let's all be reminded that the love of God never fails, never gives up. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.